Mga ka-Republic, isang napakasakit na pagkatalo para sa TNT ang nangyari noong Game 3. Halos nasa bulsa na nila ang panalo, ngunit sa isang iglap, binagit ng Predator ang tagumpay. Ngunit huwag daw magkamali ang mga fans ng SMB. Sugatan ang tropang 5G, ngunit ika nga, malayo sa bituka ang tama. Maraming beses na nilang napatunayan kaya nilang bumangon kapag nadadapa. May mga nakaraang conference na nahulog sila sa 1-2 deficit pero nakuha pa rin nila ang kampyonato. Ngunit SMB ang kalaban nila ngayon, isang kupunan na pinangungunahan ng 9-time MVP na si Junmar Fajardo at ng Predator na si CJ Perez. Parihong veterano ang dalawang ito. Naghahanda ang mga bataan ni Leo Austria na lalo pang ibaon antok and text. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, may magkaibang sigaw ang magkabilang kampo ng mga fans ng SMB at TNT. Babangon ba ang tropa ni Chot Reyes o tuluyan na silang ibabaon ng mga bataan ni Leo Austria? Nakakita tayo ng milagro noong Game 3. Isang saksak sa puso ng talk and text ang step back 4 na ipinukol ni CJ Perez na nasundan pa ng isang dagger 3-point shot na nagselyo ng panalo para sa SMB. Sa Game 4 bukas, titiyakin ng tropang 5G na hindi na iyon mauulit ni CJ Perez. Magiging alerto na ang mga gwardya ng TNT, di na nila hahayaang manalasang muli ang Predator. Walang duda, sugatan ang kupunan ni Chot Reyes. Lamang sana sila, ngunit nabaligtad pa ang sitwasyon. Down sila sa series 1-2. Ngunit tiniyak ng kampo ng TNT, babangon sila. Marami ng pagkakataon na mula sa 1-2 deficit sa final series, ay nakabangon sila at nakuha pa rin nila ang corona. Ang una ay noong 2003 All-Filipino Conference. Pinangunahan ni Taulaba ang Phone Pulse na daigin ang Coca-Cola Tigers. Ito ang panahon ni Asi, Harvey Carey at Jimmy Alapag na rookie pa noon. Doon natuldukan ang kanilang 14-year title drought. Nalubog din sa 1-2 deficit ang TNT sa 2015 Commissioner's Cup laban sa Rain or Shine. Ngunit sila pa rin ang nangibabaw sa pangunguna ni Ranidel de Ocampo. At noong 2023 Governor's Cup, naunahan din sila ng Ginebra sa unang dalawang panalo kontra sa kanilang isang panalo. Ngunit sa Game 4, binuhat ni Randy Hollis Jefferson ng TNT para kuhanin ang panalo, scoring 36 points, 10 rebounds, and 5 assists. At sa Game 6, nag-triple-double naman si RHJ na 32, 16, and 10. At sa Game 6, sumiklab naman si Mikey Williams ng 38 points para tuluyang angkinin ang corona. Tinanghal na finals MVP si Williams sa pangalawang pagkakataon, ngunit iyon na ang huling pagkakataon na humawak ito ng opisyal na bola ng PBA. Wala nang Mikey Williams ang TNT sa ngayon, so what? Ang dalawang championship title na nakuha ng TNT kahit wala ang suwail na PhilAm ay patunay lamang na kaya nilang mag-excel kahit wala ito sa kanilang hanay. Muntik pa nga silang nag-Grand Slam. Incidentally, ang team na nag-deny sa kanila ng Grand Slam title ay ito rin ang team na ngayon ay kalaban nila sa finals. Isa ito sa mga dahilan kung bakit excited ang mga fans ng TNT nang muling makaharap sa finals ang SMB. Gusto nilang gumanti, gusto nilang bawian ang tropa ni Leo Austria. Naipakita ng mga bataan ni Chot Reyes na kaya nilang makipagsabayan sa powerhouse na SMB. Nakuha nga nila ang Game 1. Ang problema, dinaluhang sunod sila ng Beermen. Hindi pa naman ganoon kalalim ang bangin na kailangan nilang ahunin. Baon lang sila ng isang laro, 1-2. Ang misyon bukas ng TNT ay maitabla ang series. Sa tingin ng marami, magpapatuloy ang pisikal na laro ng tropang 5G laban kay Junmar Fajardo. Wala silang ibang pagpipilian kundi pisikalin si The Kraken. Sa ating palagay, ito ang magiging life and death strategy ng TNT. Babanggain nila si Junmar basta may pagkakataon. Itutulak nila palabas sa comfort zone nito
at sasagasain nila sa opensa upang mailagay nila ito sa maagang foul trouble. Kung magagawa nilang inisin para mawala sa caucus, gagawin nila. Tulad ng dunggol na ito ni BGR sa SMB Gentle Giant. Nakita nating lahat nag-react na dito si Junmar Fajardo. Sa Game 3, nakita natin ang dambuhalang 27 rebounds ni Fajardo. Kung hindi ito maibababa ng TNT below 15, malamang sa malamang na muling iuuwi ng SMB ang panalo sa Game 4. Sa PBA, halos imposible nang tibagin ang 1-3 deficit sa isang final series. Kaya dapat gawin ng TNT ang lahat para makuha ang panalo bukas. Napakadali nitong sabihin pero napakahirap gawin, lalo't ang kalaban mo'y ang kupunang kinabibilangan ni The Kraken. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Esports Republic.